Kumusta? Magandang umaga sa mga vloggers out there na gustong kumita online. So, ako nga pala si Amard Sioho. So, Amard siyang name ko sa Facebook. Bale, ang gusto kong pag-usapan ngayon is about CPA marketing or yung cost per action marketing. Bale, bago ang lahat, ang gagawin kong video pala is exclusively for us Pinoy vloggers na ginawa ni Master Charlie Montemayor upang makatulong sa mga tao na gustong, alam na, magtanong-tanong about tungkol sa pagkita online, sa mga bagay na may mga na-encounter na problema, at siguradong marami kayong matututunan. So, hanapin nyo lang sa Facebook yung group na Ask Pinoy Vloggers at maraming taong tutulong sa inyo dito. Maraming nagko-contribute dito sa group na to. Sigurado matutulungan ka nila. So dito ako sa topic ng CPA. Dati kasi vlogger din ako, pero medyo sabi nga nila may mga dito sa world of internet, sa mundo ng internet, na may mga pupuntahan ka talagang niche or yung topic or yung isang field or industry na dun ka talaga papatok. So kung makakatulong din to sa mga vloggers actually. Isa to sa mga monetization or paraan upang kumita sa mga vlog na hindi lang sa AdSense. Ang AdSense kasi is yung PPC kung tawagin or yung pay-per-click platform. So, kumikita via click. So, dito naman sa CPA, basahin ko lang, cost per action marketing is an online advertising model whereby advertisers pays for a specified action. So, sa AdSense kasi is kikita ka per click. Meaning, pag minaklik na ads mo, kikita ka ng dollars or cents, ganon. Same way na nangyayari sa CPA. Sa CPA naman, is kung may ginawa siya. For example, meron kang page about tungkol sa aso, diba? Nagbebenta ka ng ebook na aso. So, imbes na pagbabayaran mo sila ng pera, pwede na mag-enter na lang sila ng email nila, pwede na mag-submit na sila ng name, ng cellphone number nila, tapos makukuha nila yung product. So, binabayaran to per action, meaning kung gusto per email submit, per gawa ng survey, ganun siya. So, hindi na siya per click kasi sa AdSense or ibang PPC platform, naka-focus lang siya sa sa click ng ads. So, dito hindi. So, hindi lang to pwede dito yung click lang. So, medyo mahirap siya kasi 'di ba, most of the time na mahirap nga yung click through yung CTR, kung tawagin. Mahirap ipa-click yung mga ads natin. Pero dito kasi, kailangan silang mag-convert or may gawin talaga sila bago ka kumita. Pero maganda rito, mas malaki yung kita niya. Ito, isang example. Ayan, explain ko yan. So, ganito yung diagram ng CPA. So, ganito siya nag-work. Parang Google din siya, parang AdSense, parang PPC, pero ganito yung pinaka Merong advertiser. Yung advertiser, mga big companies lang, like Best Buy, like IKEA, Amazon, yung mga ganong klaseng advertisers. So, most of the time, kailangan nila ng mga leads or kailangan nila ng mga contacts para mabenta yung produkto nila. So, effective to sa mga nag-internet marketer na gusto magbenta ng produkto nila. So, kailangan, most of the time, ginagamit ang email, phone number, name, syempre. Minsan, Facebook user para maka-generate sila ng leads na mga contact nila para magbenta ng produkto nila. So, for example, nagbabayad yung advertiser ng $3 para doon sa isang email. Ngayon, kukontak sila ng isang network. So, dito tayo papasok. Ang network yung para siyang broker siya sa advertiser. Parang Google, diba? Ang Google, hindi naman sa kanilang gagaling yung ads. Pinoprovide din yun ng advertiser, nagbabayad sila sa Google. So, same with this. Yung advertiser nagbabayad sa CPA network.
Ngayon, yung CPA network na yan, pwede ka libre mag-join. So, pero, kaya $3 ang binayad sa kanila, kukuha siya ng 0.60. Minsan kasi kumukuha siya ng 10%, 30%. Siyempre, good business. Like other networks and like, katulad ng ibang platform. So, tayo, affiliate, kung tawagin, CPA affiliate, na ang gagawin lang natin, mag-provide tayo or magbibigay tayo ng traffic dun sa mga offers or sa web page, kung tawagin, site landing page ng offer na yon, para doon nila enter yung email nila, doon nila enter yung zip address nila, or doon sila bumili. So once na napagawa natin yun sa visitor natin or sa traffic natin, so kikita tayo ng commission. So per commission basis siya, parang ganun. Ang maganda rito, nakikita nyo, hindi ito percent click, per dollar to. So ito, ang example dito sa email is $2.40. So, 1 email, $2. So, roughly ang average kasi ng per email is $1 for US. So, effective din dito yung tiers, kung tawagin, yung top tiers, kung saan yung mga US, UK, Canada, Australia. So, mas mataas din sila. So, sa low tiers, yung mga Asian countries. Okay. So, credits nga pala sa newbie411 sa cpafix.com. So, ito yung parang isang guide nila. So, libre ito i-download. So, ito yung mga affiliate and CPA networks na marami. So, kung may mga questions kayo or mga bagay na gustong tanungin, kontakin nyo lang ako sa Facebook page ko. Or, magtanong kayo dito sa Ask Pinoy Vloggers. May bago tayong hashtag, AskPB. So, yan, pasok kayo dyan. Pwede kayo magtanong, sagot ako. Okay, balik tayo dito. Yan. Ito yung mga offers na sinasabi ko na binabayaran ng advertisers. Ito yung mga in-offer nila. So, sabi ko nga kanina, cost per action. So, ito yung mga actions na babayaran nila. For example, yung una ko lagi sinasabi is about email and zip submit. So, yung action na yun is pag nag-enter sila ng email or pag nag-enter sila ng zip. So, unfortunately, hindi ko pwedeng i-view yung offer kasi most of the time, dun lang sila sa mga top tiers or sa mga US country, Western countries. So, ang payout range niya is bababa ng $0.50 to $5. So, yun yung per email, per zip. Yung short forms naman, yung parang mga survey form, na ang kailangan lang is yung email mo, yung first name, last name, contact number, birth date, yung mga ganun. Yan. So, ang payout range niya is $1 to $10 per lead. See? $10 is about 400 pesos sa atin. Sa long forms naman, yung talagang kailangan mo i-fill out. Yung most of the time, mga credit card offers yan eh. Yung mga may hirap. So, kailangan yung mga credit card information, yung mga ganun. Like yung sa mga BDO, diba, sa Union Bank, minsan nagbibigay sila ng surveys. So, diba, nag-answer ka ng surveys, pero wala kang kita doon. So, this time, yung mga visitors mo, once na nag-fill out sila ng ganong information, babayaran ka as affiliate ng $20 upwards. So, malalaki ang long forms. Sa cost per action kasi, pag mas madali yung gagawin ng visitor, mas medyo mababa na onte. Pag medyo mahirap or medyo, yung kailangan pa nilang gumawa ng mas matagal or, di ba, mag-answer ka ng survey, medyo matagal yon, mas mataas yung bayad. So, sa free trials naman, yung mga $1 trial, di ba, yung try this weight loss products for $1. So, minsan nagpe-pay sila ng ganun eh. So, $10 upward naman yun. Ang kita nun para sa'yo. Sa sales naman, yan, tulad ng, nagbibenta kang product. Kunyari, wala kang product, diba? Maraming sales, maraming consumer products na meron din sa CPA networks na pwede mo ibenta. So, per commission basis naman siya. So, $20 and up.
Meron din kung software developer ka, tapos or sabihin technology blogs, pwede yun sa mga installs. So nagbabayad sila ng per install. Ayan, diba? May mga offers na sila doon like games, yung mga ganong klase. So sa pin submits naman, ito yung gagamit kayo ng phone. So sa visit, meron kasi mga offers na kumakonect ka sa phone, yung i-verify mo. So kung lagi nga nag-create ng YouTube account, ng Facebook account, di ba bine-verify? So like this one, sa mga games naman to na pag binerify mo sa phone mo, so syempre may bawas yun sa phone mo. Pero maganda na may kita sila. So choose naman nila yun. So sa downloads, parang install din to. So sa install kasi, need mong install bago mag-click yung kita. So downloads kasi, kahit i-download mo lang, okay na. So paper call, so isa to sa mga maganda rin na pag tinawagan yung phone number is naka-direct yun sa'yo. So kung ano man yung pag-usapan nila, kaya tumagal sila ng 3 minutes pag-uusap sa client, connect mo sa advertiser, so kikita ka. So bigyan ko kayo ng trivia. So ito yung business ng call centers. Anyway, medyo mahirap siya ngayon kasi wala tayong ganun gandang industry. Pero once na itap mo siya sa market about sa ibang bansa, maganda yan. Mobile offers, ito naman yung mga games na din-download natin sa Android app, sa Play Store. Same app din sila. So dito lang, nagpunta lang sa CPay Network. Same thing na nangyari. Once na download mo sa mobile mo, kikita. So incentive naman, for example, meron kang ebook na bibigyan mo sa kanila after nilang gawin yung offer. So yung offer, yun yung survey, yung mga enter ka ng email. So parang ganun, exchange. Ito kasi mga iba sa mga taas, minsan kasi hindi mo sila pwedeng gawin ganun eh. Pero once na nakalagay naman na incentive friendly siya, ibig sabihin pwede mo i-incentivize, like bibigyan mo siya ng phone, kapalit ng pera niya, mga ganun, may kapalit. So actually maganda to, maraming kumikita rito. So ito rin kasi yung ginagawa ko. So yun, kung maganda sa industry ng CPA talaga, kasi kung medyo meron ka ng wide audience or sabihin meron ka ng mga readers, kahit nga wala pwede ka mag-start sa simula, pwede kang kumita mas malaki kaysa sa PPC. Pero hindi ko sinasabi na mahina kumita sa AdSense or other PPC like Infolinks, diba, like Nafnang, ginamit ko rin yung before. Kaso ang pinakamalaki kong kinita doon is 4,000 pesos. Pero ang maganda yan is meron ka alternative, kasi madalas maraming na-violate sa TOS ng AdSense, and yun nga. So pag wala ka ng account, mahirap na join. Same thing with CPA Network. So dapat trust, honesty, and loyalty ang bibigay mo, kasi this is a business, hindi to sagalitan lang. So ito yung papakita ko, yung isa kong account sa isang CPA Network, adworkmedia.com. So isa silang incentive CPA Network, meaning na pwede silang gamitin pag may mga kapalit na mga bagay. So I've been doing this for quite some time na, about 3 to 4 months. So ito yung daily performance stats ko. So medyo may pasok na kasi ako ngayon So ako nga 20 years old lang pala ako, nag-aaral college. So ito yung ginagamit ko pambayad sa mga bagay-bagay. So kahapon tinamad ako, $5 lang. Ngayong araw, so US time to, $36. So autopilot siya, passive income, and maganda. Kahit wala ako, diba? Gumagana. So ganun kasi internet marketing. So this month pa lang 422 mga stats.
hindi ko to pinapakita para magyabang. Pinapakita ko to na talagang nagbabayad sila, saka pwede kang kumita din. Like AdSense, di ba? Marami namang hindi naniniwala sa AdSense. This time, yung CPA. Kasi most of the time sa as Pinoy vloggers, medyo hindi na pag-uusapan CPA. So, gusto ko lang parang i-open para maka-benefit naman sa ibang vloggers din na gustong hindi na magtrabaho and kumita online. So, yan. 5 beses na pala ako nababayaran, hindi ko alam. So, I started with 121, 256, tumaas 749, and 951. So, dito kasi medyo busy na ako. Nag-aaral kasi. 848. So, roughly, I'm 30,000 to 40,000 pesos per month. So, yun. Kung may gusto kayong tanongin about anything about CPA, blogs, AdSense, web hosting, graphics, SEO, ano pa ba? Viral, online money making, virtual freelancers, photography, lahat, technology yan. Nako-cover siya. News, actually, scamming news, lahat. Nako-cover siya ng Ask Pinoy Vloggers. So, I suggest join Ask Pinoy Vloggers group, Facebook group, para matuto tayo at magtulungan tayo. So, this is Amard Shoho again. Wala pa akong site, sorry. So, you can just find me Facebook. So, ganun din again sa CPA, kahit wala kang site, you can do this. Anyway, this is Amard Shoho signing out.